Hello guys, welcome. And this is collective reading. Tingnan lang natin kung anong energy ng person mo, kung ano yung nararamdaman niya ngayon, or kung anong sitwasyon niya sa ngayon, okay? Give me the message for collective, kung anong sitwasyon, anong energy ng person mo ngayon. Be open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Start na po tayo. Give me the message for collective. Meron ka ditong 8 of Cups. Meron ditong memories. Or meron ditong nag-mumuni-muni. Yung tipong inaalala yung mga bawat sandali. Okay? Itong taong ito ay walang authority, walang lakas ng loob. Hanggang sa mag-isip lang siya ng mga alaala. Kasi alam ng tao nito na alam mo yung tipo na mahirap nang ibalik, okay? Kaya hanggang alaala na lang niya yung gusto niyang mangyari. Meron ditong the sun. Ang ganda. Okay, tingnan pa natin kung ano pa yung gusto sabihin or iniisip ng person mo, yung mga sitwasyon na meron siya ngayon. Kapag naaalala ka niya, okay, tumalsik to. Then, lumabas si 6 of Swords. Nahihirapan siya. Okay, nakikita ko. Ikaw kasi yung pag-asa ng tao na to, okay? Ikaw yung pag-asa niya. Iba yung naramdaman niya sa'yo. Yung tipong feeling niya yung wala siyang isipin kapag kasama ka niya, okay? Yung tipo na nailalabas niya yung pagiging niyang bata. Yung tipo na may pagka-childish, okay? Na kung titingnan mo sa isang tao, pag nakikita siya ng ibang tao, hindi mahalata ng tao nito na may ganun siyang karakter, yung pagiging childish, na naipapakita niya lang ito sa'yo, okay? Ito lang yung nakikita ko. Give me the message. Meron dito 3 of Cups, upright. Give me the message. Meron ditong Page of Wands. Anong naiisip? Then, meron ditong The Emperor reverse. Naka-reverse ang Emperor. Then, meron ditong The Hierophant. Okay? Meron ka ditong person na Taurus, Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron ka din dito na Gemini, Aquarius, and Libra. Then, Scorpio, Cancer, and Pisces. Ayun yung nakikita ko dito. Okay? Sinasabi dito, no? Itong taon na to, naalala ka nito, okay? Ito yung nafe-feel ko dito. Naalala ka na to. Yung mga bawat sandali na kayo magkasama, or sabihin natin yung mga memories na nabuo nyo na magkasama kayo, okay? Then, nafe-feel ko din dito, wala tong ginagawang hakbang. Kapag sumasagi ka sa isip ng tao nito, naalala niya yung bawat sandali na magkasama kayo, yung mga masasaya, yung mga sweet, yung mga ginagawa niyo, mga ganyan. Pero ganun pa man wala tong lakas ng loob na tugunan yung kanyang nararamdaman physically, hanggang lang siya, yung tipo na nag-iisip lang siya, or sabihin natin na yung memories niya lang, yung memories mo lang ang kanyang pinagtutuunan, kumbaga dun siya nakuha ng saya. Kasi pag naalala ka ng tao nito, na ibabalik niya yung pagiging niyang natural, yung pagiging niyang parang bata. Alam mo yun? Maybe itong tao na to, yung tipo na kumbaga sa ibang tao, hindi siya mahalata na ganun, pero may ganun pala siyang side, na sa iyo niya lang nailalabas, okay? Kasi na-feel ng tao na ito, ikaw yung tipo ng tao na hindi ka mahirap pakisamahan, magaan yung loob ng tao na ito sa'yo, kaya lang meron ditong pangyayari na wala tong ginagawang aksyon, okay? Kasi hindi lumabas dito kung anong dahilan, kung bakit kayo nagkalayo, okay? Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong tao na walang lakas ng loob, pulos lang siya nag-iisip,
Iniisip ka lang yan ng iniisip. Gusto niya magtagumpay kayong dalawa, okay? Kasi ito yung gusto niya mangyari, maging stable yung connection, maging masaya kayong dalawa, pero wala siyang ginagawang hakbang, okay? Then, nakikita ko rin dito, no, na maraming gumugulo sa isip ng tao na ito para hindi tumungo sa'yo. Yung tipo ba mga negatibong pumapasok na sa isip na alam mo yun, hindi pa naman nakikita niya yung resulta, natatakot siya na baka hindi mo siya tugunan yung kanyang gustong mangyari. Okay? Ito na yung nafe-feel ko. May mga gumugulo. Pero kahit ganun pa man, nakikitaan ko rin dito na pinaglalabanan ng tao na to yung mga negatibo na pilit na pumapasok sa kanyang kaisipan para hindi tumungo sa'yo. Kasi meron ditong the sun. Meron ditong malaking pagbabago, may tagumpay na naghihintay, may success. Dahil nakikitaan ka ng tao na ito na you're natural, naive, yung tipo na inosente, may pagka-childish, masayang kasama, funny, ganon. Pero ganon pa man sinasabi dito na itong tao na ito, masaya siya, magkasama kayo. Gusto niya itong mangyari, yung pagkakasundo, masaya, samahan, okay, yung parang best friend, ganyan, yung tipong ganon, yung walang away, walang gulo. Kasi masaya kang kasama, masaya kang maging best friend, yung tipong ganon. Parang na-friendzone ka dito, or sabihin natin na friendzone mo tong tao na ito. Ito lang yung nakikita ko dito. Pero ito yung naiisip niya, yung mga romantic na ginagawa na magkasintahan. Okay? Na hindi niya mawala-wala sa isipan niya, gumugulo sa isipan ng tao na ito. Okay? Ito. Kasi kahit maraming mga negatibo na pilit na pumapasok or pilit na gumugulo sa kanya, may pagkilos pa rin tong tao na to. Okay? Maybe naghihintay lang to ng tamang panahon, tamang oras para mabigyan ng lakas na loob ang kanyang sarili. Kasi itong tao na to nag-aalinlangan pa rin to eh. Yung tipo na, alam mo, yung gusto niyang gumawa ng hakbang pero napipigilan niya din yung sarili niya. Self-sabotage ba? Ganun yung nararamdaman ko dito. Kasi hindi pa to handa eh. Natatakot siya sa resulta, sa mangyayari. Maybe itong tao na to may hindi siya confident, iharap yung sarili niya or ipresenta niya yung sarili sa'yo, okay? Meron siyang ganong katangian. Pero kung makikita mo dito itong tao na ito, konserbatibo. Alam mo yun, gusto niya yung mga taong simpleng pakisamahan, simple ang pamumuhay, yung maayos, yung may pagkakasundo ang bawat isa. Kasi kung makikita mo may shake hands dito. Yung tipong siya yung, mapapanatag. Nakikita ka ng ganun na simple ka lang, hindi ka mahirap pakisamahan. Pero ganun pa man itong tao na ito, naghihintay lang siya, wala siyang ginagawang hakbang, hanggang naghihintay lang, ganun. Pero ganun pa man, itong tao na ito, wala pa kasi itong lakas ng loob na kumilos para sa'yo, hindi pa to handa. Hindi pa to handang magseryoso or maging lumagay sa family, Ito lang yung nafe-feel ko dito. Marami pa tong gustong gawin, nag-explore pa siya, or pwede rin sabihin na hindi pa siya stable kaya hindi siya makagawa ng hakbang para sa'yo. Pero ganun pa man, ito yung naghihintay sa inyo, tagumpay. Kaya lang wala tong ginagawang aksyon, or pwede rin sabihin na meron pa lang tong mga inaasikaso, Pero ito yung gusto niya mangyari. Ito yung iniisip niya. Mga plano niyo para sa inyo. Maging kayong masaya, magkasama, tagumpay sa relasyon na meron. Yun yung kanya lagi iniisip, yung magtagumpay, magkasama kayo. Hanggang nagdi-daydreaming lang to, pero walang ginagawang aksyon. Ganon. Kasi naman napaka-konserbatibo nito eh. Mahiyain, may pagka-shy type, ganon. Okay, hanggang daydreaming lamang kanyang ginagawa. Tingnan pa natin kung ano pa yung mga mensaheng parating sa'yo. Maybe ikaw yung tipo ng tao na yung tipong nahihirapan siyang lapitan ka, or pwede rin sabihin na may atraso tong tao sa'yo kasi kaya nahihirapan siya kasi kung ano yung niya hanggang daydreaming lang tong tao na to
Para nahihirapan na siyang ibalik kung ano mang yung naging nangyari sa inyo. Okay, ito lang yung napipili ko. Nahihiya siya sa sitwasyon. Ayun. Pero gusto kanyang i-friends para hindi ka mawala sa kanya. Para may connection pa rin. Kaya lang, hindi niya lang alam kung paano. Ito lang yung gusto niya mangyari. Maging kayong friends. Kasi masaya kang kasama. Feeling home tong tao na to. Tagumpay siya kapag kasama ka. Okay? Yung feeling niya ang swerte-swerte niya kapag nariyan ka. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe. Give me more information. Ano yung iniisip ng tao na to? Meron ditong Page of Wands. Lumabas ang Page of Wands. Dalawang lumabas ang Page of Wands. Confirmation, ano? Nag-iintay lang po. Maybe naghihintay to in the right time. Kasi lumabas din itong si Five of Pentacles. Kapos pa to. Okay? Kumbaga yung pera niya hindi pa sapat. Kaya siguro naghihintay to. Hanggang daydreaming lang yung kanyang ginagawa. Kasi wala pa siyang, hindi pa siya stable financially. Tingnan pa natin. Give me the message. Tumalsik to. Queen of Wands. Aries Leo sa Sagittarius, ano? Ikaw kasi, meron ka na eh. Alam mo yun, nahihiya siya kasi, wala pa siyang may pagmalaki sa'yo. Ito lang yung nakikita ko, wala pa siyang, hindi ka pa niya kayang ipaglaban, yung tipong ganun ba? Kasi nakikita ka niya na stable ka. Lumabas din dito sunflower, then sunflower din dito, no? Ikaw kasi yung, niya eh. Ikaw yung tagumpay niya. Yung feeling bang ikaw yung trophy. Kapag nakuha ka niya, trophy ka para sa kanya. Tagumpay siya. Ikaw kasi yung kanyang inspirasyon, ano. Ito yung nararamdaman ng person mo. Yung tipo bang masaya siya kapag kasama ka. Yung tipo ba na gumaganda yung araw niya kapag nariyan ka. Sa kanya, ikaw yung lakas niya. Kaya ini-imagine ka ng tao nito. Kasi once ini-imagine ka ng tao nito, nabubuhayan siya. Okay? Ito na yung nakifeel ko dito. Kasi malakas yung yung intuition mo, malakas yung pakaramdam mo, nafe-feel mo siya, nararamdaman mo yung presensya niya, or pwede rin sabihin na iba ka sa babae or iba ka sa lalaki na nakilala niya. May something sa yung iba. Okay? Na hindi niya mawala-wala sa isip niya. Kaya itong tao nito nagdi-daydreaming sa'yo, okay? Meron siya nakakitang katangian mo nakakaiba. Ito lang yung nafe-feel ko. Maybe dinala mo to sa yung tipo na, alam mo, may magic. Tipong, feeling niya may magic ang lahat kapag kasama ka. Yung ganun. Kasi masayahin ka eh. May pagka-healing vibes ba? Kapag kausap ka lamang niya, nakakaramdam siya ng kapayapaan, ganun. May pagka-magic. Nakakaramdam siya ng kaluwalhatian, kapayapaan. Maybe ikaw yung tipo ng tao na hindi mo siya tinatrato ng masama, ganun. Maalalahanin, nakakatagpo siya ng ng kakampi, ganyan. Pero ganun pa man, hanggang daydreaming lang tong tao nito. Maybe may atraso to, kaya hindi pa to kumikilos sa'yo. Okay? Pero ganun pa man, hindi kasi lumabas dito kung anong naging dahilan. Lumalabas lang dito na iniisip ka lang niya. Gumugulo ka sa isip ng tao nito. Gusto kanyang maging kaibigan, muli, ayaw kanyang mawala sa landas niya ba? Gusto kanya laging kasama. Kaya lang wala siyang magawa kasi kulang pa siya, unstable. Kulang pa siya sa financial. Hanggang sa naghihintay lang siya, Page of Wands. Lumabas, Page of Wands, 2 beses. Naghihintay lang siya in the right time, yung tipong ganon. Maybe ikaw din, relihiyoso, or hinahangaan ka niya sa pagiging mong relihiyoso, malawak ang pangunawa mo, hindi mo siya hinuhusgahan. Kaya, itong tao na ito, alam na alam ka. Kilatis ka niya okay? Give me the message. Yung tipong patatawarin mo siya. Okay? Meron ditong 3 of Swords reverse. So, ibig sabihin, itong tao na to,
may pagkaano ka, healing, or sabihin nakamove on na, nakamove on ka na sa sitwasyon na nangyari sa inyo, okay? Ayun, ito lang yung nakikita ko, or pwede rin sabihin na ikaw yung yung nag-heal sa kanya, sa sitwasyon na nangyari sa kanya in the past. Give me the message. Piliin nyo na lamang ito lang yung nakikita ko. Kasi may pagka-healing dito meron ditong humihilom. May King of Wands reverse. Then, the World. Lumabas na naman the World. Meron ditong distance. Hindi siya makakilos, hindi siya makagawa ng hakbang kasi may layo sa isa't isa, or pwede rin sabihin ikaw nasa abroad ka. Okay? Kaya tong taong to naghihintay na lamang sa pagbabalik mo. Or pwede rin sabihin siya yung nasa ibang bansa. Naghihintay siya makauwi, makagawa ng hakbang para sa iyo. Kaya itong taong to hanggang isip lamang kasi hindi siya makakilos, no? Kasi may malayo pa, may distance pa sa inyong dalawa, okay? Kaya hindi siya makakilos. Hanggang pag-iintay lang siya. Or pwede rin sabihin na kulang pa yung kanyang kinikita or ipon or something na gano'n. Nahihirapan pa siya sa sitwasyon niya. Kaya siya gano'n nararamdaman hanggang naghihintay. Pero ganun pa man nakikita ko dito na may healing. Healing na nagaganap sa tao na to, sa iyo. Meron ditong Nine of Pentacles. Meron ditong taong lumalago, okay? Virgo, Capricorn, Taurus. Masagana tong tao na to, or pwede rin sabihin ikaw to. Meron ditong taong masagana. Ito lang yung nakikita ko. Sumasagana yung kanyang kabuhayan, umaabandon siya, lumalago siya bilang isang individual or kung ano man yung nagaganap sa kanyang buhay. Maraming blessing. Okay, meron ditong kikilos. Okay, ito lang yung nakikita ko. Meron ditong parating. Parating sa'yo. Offer, oportunidad. Okay, lumabas ang lover. Okay, ito yung nangyayari na dito, no? Nakikita ko dito, no? Na meron ditong patungo sa'yo. Lover. Bagong offer, new love. Or pwede rin sabihin, ito yung gusto niya mangyari para sa'yo, new love, new offer. Kaya lang hindi pa niya may magawa itong bagay na ito kasi meron ditong nasa ibang bansa. Okay, ito lang yung nakikita ko. Merong malayo sa isa't isa. Kasi meron ditong the world. Meron ditong distance. Ikaw yung pag-asa ng tao na ito. Nakamove on na ang bawat isa. Okay? Maybe meron na kayong past ng tao na ito. Gusto niya ng panibagong pagbabago sa inyo, or pwede rin sabihin meron ditong bagong pag-ibig na papasok sa buhay mo. Okay? Ito lang yung nakikita ko. New love and past ang parating sa'yo. Kaya lang yung past mo nag-iisip. Kaya meron ditong darating na new love na magbibigay sa'yo ng panibagong offer. Makakaramdam ka dito ng feeling abundance. Or pwede rin sabihin kasi may lumabas ditong the world. Pwede rin sabihin na may pagkakaiba sa inyong dalawa. Kultura, relihiyon, kulay, pag-uugali, okay? Kasi the world. So, meron ditong difference. Maybe meron kang makakilala na foreigner, or pwede rin sabihin na kaibahan sa iyo, okay? Ito lang yung nakikita ko. Pwedeng ibang relihiyon, ibang salita, no? Mga ganyan ba? Basta meron kayong kaibahan. Ito lang yung nafe-feel ko ng tao na to. Soul connection. Magiging ka ditong masagana. Offer, parating. Ito lang yung nakikita ko, no? Give me the message. Okay. Meron ditong 7 of Swords. Meron dito ng daya. Okay, ito lang nakikita ko. Meron ditong nagbigay ng pasakit sa'yo, or sabihin natin na meron ditong nasaktan, okay? Kumbaga, ingat na lamang din, Or pwede rin sabihin nangyari na to, na naranasan mo to. Yung betrayal. Pero ganun pa man, tingnan pa natin. Bakit na lumabas? Itong betrayal. Bakit lumabas to? Okay, stuck sa sitwasyon.
Give me the message. Lumabas na ng Ace of Cups reverse. So, ibig sabihin, meron ditong hindi naging matagumpay ang connection. Okay? Meron ditong pangyayari. Okay, lumalabas yung dahilan. Meron ditong pangyayari na betrayal. Sinaktan. Na-stuck sa sitwasyon. Hindi nakapagbigay ng offer or walang oportunidad. Dinaya kasi, ito yung nararamdaman ng tao na to, or pwede rin sabihin ito yung naranasan mo before, no? Na hindi ka binigyan ng ng sapat na or tapat na pag-ibig, Merong pandaraya, sneaky energy dito na na-stuck ka sa sitwasyon. Kala mo totoo pero hindi pala, okay? Ito lang yung nakikita ko, no? Maybe ito yung nangyari na in the past, pero ganun pa man, ito yung nakikita ko. Merong new love, new offer na parating sa'yo, okay? Ayan lamang, tingnan pa natin dito. Ay, wag na, masyado nang mahaba yung recording ko. Okay, hanggang dito na lamang, Thank you for watching and love and peace.